And hello at maligayang pagbabalik sa Sir Lupit TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Tara na, simulan na natin to. So sa ating previous video, pinag-usapan natin ang introduction, kung ano nga ba ang mga rational expressions. So ngayon naman ay tuturuan natin ang bawat isa kung paano ba mag-simplify ng mga rational expressions. So dito meron tayong hints, no? Ano ba yung hints? Basta mga ano yan, parang mga tulong, mga gabay, no? Ang una, dapat itanong natin sa sarili natin kung yung mga yung px ba at saka yung qx na nakaraan nating video tutorial ay mga factorable ba sila. Yan. So, are the expressions factorable? So, yung nasa taas at nasa baba, numerator at denominator ba ay mga factorable? Now, pag sinabing factorable, maraming bagay tayong pwedeng maisip dyan. So, I advise you na panoorin yung full set ng ating video tutorials para sa factoring. So, doon pinapakita yung paano mag-factor ng polynomials na merong greatest common monomial factor, paano mag-factor ng difference of two squares, paano mag-factor ng sum of two cubes, paano mag-factor ng difference of two cubes, paano mag-factor ng perfect square trinomial, at paano mag-factor ng general trinomial. So, yan. Kasi kapag aware na tayo kung ano ba yung given, madali nating ma-identify kung yung expressions ba sa numerator at denominator ay factorable. Now, gaano ba kahalaga yung factoring? Kasi kapag na-factor out natin yung kanilang mga factors, no, kapag na-extract natin yung mga factors ng given expressions, makikita natin na meron palang similar numerators at denominators. At ang kagandahan nun, kapag similar ang numerator at similar ang denominator, aba, nakakancel sila. Kaya dyan napapadali ang ating solution. Now dito, huwag na tayo magpaligoy-ligoy, diretso tayo sa example. So we have x plus 5 divided by x plus 5. So by following yung isa sa ating mga hint, yung hint number 3, ang sabi daw, kapag similar ang numerator at ang denominator, aba, makakancel, ibig sabihin. So we have x plus 5 divided by x plus 5. Kumbaga, parang ang nangyayari dyan is, nakakancel ang x plus 5 at ganun din ang x plus 5. Therefore, ang sagot dito ay 1. Yan. So, wala siya pinagkaiba sa 5 divided by 5. So, that is 1. Or x divided by x, that is 1. Yan. So, x plus 5, that is 1. And then x plus 5. X plus 5 divided by x plus 5 sa sarili niya. So, 1 ang magiging sagot. Yan. So, yung isang application. Next. So, dito, mangangailangan na tayo ng kaunting factoring. Yan. So, we have 2x plus 6 divided by 2. So, pansinin natin na yung 2 at saka 6 ay parehong even number. At kapag parehong even number, ang unang papasok agad sa isip natin ay pareho silang pwedeng i-divide sa 2. Therefore, dahil 2 naman ang pinakamababa natin, pwede na nating i-factor out agad yung 2. And then, tanong natin sa sarili natin, meron bang x yung nakasama yung 6? So, wala. Therefore, factor natin to by GCMF. 2x divided by 2, ang matitira dun sa loob ay x. Now, kopyahin natin yung addition. So, 6 divided by 2, that is 3. And then, 2. So, kapag ganyan na, check natin. So, we have 2 times x, that is 2x. And then, we have 2 times 3, that is positive 6. So, ano napansin natin dito sa 2x plus 3 na yan? Tsaka sa divided by 2. Napansin nyo, yung 2 ay na-factor out natin. Galing dito sa taas. And then, may 2 na naghihintay sa ilalim. Therefore, pwede nating i-cancel yan. And eventually, ang magiging sagot natin ay x plus 3. So, yun ang ating answer. Kasi yung 2 divided by 2 ay 1. Kasi nga sabi, similar numerators and denominators are cancelled. So, may 2 sa numerator and then may 2 sa denominator at pareho naman silang nakamultiply or malaya. No? So, pwede natin silang i-cancel pareho. So, matitira na lang dyan ay x plus 3. Now, next. Yan, nakita nyo tuloy mga susunod. So, dito,
Dito muna tayo sa pangatlo. So we have 6x minus 10 divided by 14x. So again, check natin yung mga numbers. So we have 6 and 10. So pareho silang even number. So doon makikita natin, may idea na tayo na agad na pwede siyang i-divide by 2. So factor out natin yung 2. Yan, labas na natin agad yung 2. Now we have 6x divided by 2. So that is 3x minus, kopyahin natin, and then 10 divided by 2. That is 5. So always remember, if kayo ay alanganin, nag-aalangan sa inyong answer, no? So pwede nyo laging i-check yan. So we have 2 times 3x, so distribute lang natin, that's 6x, and then 2 times negative 5, that is negative 10. Diba? And then yung 14x ay pwede nating i-factor pa yan, no? Pansinin natin na ang factors na nasa taas is 2 and 3x minus 5. So kung titignan natin yung 14x, pwede tayong makapagpalabas ng 2 dyan. Sa paanong paraan? So we have to factor this. 2 times 7 times x. So tama po ba? Kasi 2 times 7 is 14 times x, 14x. Okay. And from that, makikita natin na pareho na naman silang may 2 sa taas at sa baba. So with that, pwede nating i-cancel yung 2 pareho at ang matitira na lang is yung 3x minus 5 sa taas. And then sa ilalim, dahil mawawala nga yung 2, we have only 7x na matitira. Therefore, meron pa tayong 7x sa denominator. At ito na ang ating final answer. Yan. So ito kasi hindi na natin mare-reduce into lowest term pa yan. So yun isagot. Next, ito sa susunod naman, we have here yung tinatawag natin na dots, yung difference of two squares. So remember, dun po sa ating video tutorial, kung hindi nyo pa po napanood, panoorin nyo po. It's about difference of two squares, kung paano siya i-factor. So ang gagawin lang po natin dyan is kailangan nating paghiwalayin isang x and then isang plus. Okay? So isang x ulit at isang minus naman. Now, kunin natin yung square root ng 16. Yan po yung rule dun eh. So square root ng 16 is 4. And then yung isa, 4 din ang ilalagay natin. So always remember, pwede nyo pong ma-check yan by way of multiplication. So kapag parehong binomial, pwede natin yang gamitan ng FOIL method. So I advise you na panoorin din po ang ating video tutorial about multiplication of binomials with matching FOIL method. Okay. And then kopyahin ko lang po itong x plus 4 sa denominator. So before we do anything else, so check muna po natin. So first term, x times x, that is x squared. Outer term is negative 4x, inner term is 4x, and then the last term is negative 16. So nakakancel po ang ating middle term by checking, no? So ito, ibig sabihin, by way of that, so na-prove natin na ito nga po ay factor ng x squared minus 16. Okay. So dito mapapansin nyo na agad yung hint number 3 natin, kung natatandaan nyo po. Same numerator and same denominator are cancelled. So meron tayong x plus 4 sa denominator. So meron ba tayong x plus 4 sa numerator? Yes, meron. So maa-cancel na po yan at ang matitira na lang ay x minus 4. Ayan na po yung sagot. And then dito naman sa next, yan, madami pa. Ako, nakakatakot. Okay, so ayan dito. So we have x squared plus 6x plus 9. So ito naman po ay tinatawag na PST, yung perfect square trinomial. Ibig pong sabihin, meron pong binomial tayo na in-square para makuha natin itong trinomial na to. Okay. So anong factors niyan? So ang factors po niyan ay, so I also advise you na panoorin po yung video tutorial natin about factoring perfect square trinomials. Dahil ang factor po niyan ay x plus 3 and x plus 3 also. Yan. So paano yun? Check natin. X times x by FOIL method, x squared. Middle term or inner term, 3x. Outer term is 3x also. So 3 plus 3, 3x plus 3x is 6x. And then 3 times 3 is 9. So yun. So that proves na ito po ang factor ng ating given trinomial sa numerator. Now ito naman,
3x plus 9. So, napansin nyo po, si 3 at saka si 9 ay pwede nating i-divide pareho sa 3. So, with that, pwede nating ilabas yung 3. And then, 3x divided by 3 ay x. X na lang matitira. Makakancel yung 3. And then, we have 9 divided by 3, that is 3. And dyan pa lang po, makikita nyo na meron tayong mapapansin dyan. Ano napansin nyo? So, napansin po natin dyan is pareho silang may x plus 3 sa numerator and sa denominator. So, with that, pwede na po natin silang i-cancel. At ang matitira pong sagot is x plus 3 sa numerator and then sa baba ay 3 na lang po. So, ito po ang ating answer. X plus 3 over 3. Now, itong pong susunod na example ay tinatawag nating yung numerator niya po ay general trinomial. Kasi po, yung factor po nito ay dalawang magkaibang binomial. So, I also advise na panoorin nyo po. I also recommend panoorin nyo po yung factoring general trinomials naman po natin. So, in here, para po factor yan, dapat dalawang binomial ang gagawin natin. Yan. Okay, so pansinin natin, ang square ay kailangan nating square root itong x square. So, x dito sa una, then x sa pangalawa. And then, ang kanya pong last term ay 2. So, ano po ang factors ng 2? So, 1 times 2 lang naman po yon. At napansin nyo po, yung middle term niya ay positive. So, meaning, positive po lahat ng terms niya. We have x plus 1 and then x plus 2. Kasi po, yung 1 times 2 is 2 lang naman po yan. Okay. Now, therefore, ang factor po nitong x squared plus 3x plus 2 is x plus 1 multiplied to the quantity x plus 2. Ayan. So, pwede nyo po siyang i-check via FOIL method palagi. No? Kapag dalawang binomial po yan. And then, yung ilalim po is x plus 1. So, nakita niyo po dito kung gaano kahalaga yung knowledge natin about factoring polynomials. Kasi po, mas napapadali yung trabaho natin kapag alam natin mag-factor. Kasi po, dito pa lang makikita natin na pwede pa lang makancel na naman itong x plus 1. Dahil parehong may x plus 1 sa numerator at sa denominator. Therefore, ang matitira pong sagot is x plus 2. Ayan na po siya. Okay, hinga muna kayo. Okay, let's proceed. So, dito po, makikita nyo sa susunod nating example, meron tayo dito na 5x squared plus 15x plus 10 divided by 5x plus 10. Okay. So, paalala ko lang po, baka po kasi iniisip nyo pwedeng i-cancel tong 10 na pareho. Hindi po pwede yun. Kasi, meron tayong addition sa pagitan ng trinomial at ng ating binomial. So, still, we're going to stick sa ating first hint. Factorable po ba ang mga expression? So, as we can see, we have 5 in here. We have 5, 15, and 10. So, lahat po sila ay lahat po sila ay kasama, no, sa ating 5, no. Sa skip counting po ng ating 5 kasama yan. So, pwede natin silang i-divide lahat sa 5. So, labas natin yung 5. Since itong 10 po ay walang x, so yung 5 lang po yung pwede natin ilabas. Okay. So, with that, so 5x squared divided by 5, ang matitira lang po ay x squared. And also, ang katabi niya naman po, 15x divided by 5, that is 5x. Or should I say, 3x. So, 15x. And then, we have 10 divided by 5, that is plus 2. Again, kung kayo po ay nalilito kung tama ba ginagawa natin, so you can apply distributive property of multiplication. So, distribute lang po natin to. 5x squared, 5 times 3x, 15x, 5 times 2, that is positive 10. And then, ito pong ilalim, 5x plus 10, pwede rin po natin silang i-divide by 5. So, we have 5 and then 5x divided by 5 is x, and then 10 divided by 5 is 2. Ayan. And dito po ay may mapapansin na naman tayo. Okay, lagi lang tayo may napapansin, no?
pansinin nyo po, yung given natin bago ito ay ito rin. Yan. So, mapapansin po natin itong x squared plus 3x plus 2 still ay factorable pa rin po siya. Kasi po ito ay isang general trinomial pa rin. So, with that, pwede po nating i-copy ito. Yan. And then, i-factor na po natin itong x squared plus 3x plus 2. Na kung saan ang factors niya po ay yung nandun po sa una nating example. Ito. Okay, so pag finactor po natin itong trinomial na to, magiging sagot po ay itong ipe-paste ko. Yan. Okay? And then, itong 5 times x plus 2 sa denominator. Yan. And then, we can further simplify this. Pansinin nyo po, merong 5 sa taas, merong 5 sa baba. So, cancel na po yon. Merong x plus 2 sa taas, merong x plus 2 sa baba. So, cancel na rin po yon. Ang matitira na lang pong sagot is x plus 1. Tapos na po yan. So, yan na po ang ating sagot. Next. Tuloy-tuloy na natin. So, for our next example, ito naman po. Yan. So, malapit na pala tayo matapos. Okay. So, in here, we have x minus 2. Kopyahin lang po natin yan. Now, pansinin po natin yung ilalim. Yung ilalim po natin ay isa po siyang perfect square trinomial. Na ang factor naman po niyan ay x minus 2 and another x minus 2. So, paano po nangyari yun? Kunin po natin yung square root ng x squared, that is x. Ano po ang square root naman ng last term? Square root of 4 is 2. And then, pansinin po natin, negative po ang kanyang middle term. So, kailangan po para magkaroon tayo ng negative 4x, we need dalawang negative 2x. So, this is the first negative 2x. And then, yung another negative 2x is negative 2 times x. Yan. So, I advise na panoorin nyo po yung tutorial natin about factoring perfect square trinomial. So, makakatulong po ng malaki po yun sa inyo. Now, dito po mapapansin nyo, may x square sa taas, and then may x square sa ilalim. Or, may x minus 2 sa taas, and then may x minus 2 sa ilalim. So, with that, nakakancel po sila. Ang tanong, anong matitira? So, ang general rule po natin, ang matitira po sa taas is 1. So, always 1 po yan matitira. So, pag wala na pong nakasulat dun sa taas, meron tayong 1 na matitira. That will serve as numerator. Then, ang matitira po sa ilalim is only x minus 2. At ito na po ang ating answer. And then last, for our last example, paano kaya natin gagawin ito? So, dito po, we have 2 minus x and then we have x minus 2. Okay, so let's try something na medyo bago. So, ang gawin po natin, hayaan lang po natin x minus 2 yung nasa ilalim. Okay. Now, let's try po na express ang 2 minus x sa paraan na kung saan siya ay magmumukhang kahawig ng x minus 2. Paano po yun, sir? So, ang gagawin po natin is, this 2 minus x will become negative x plus 2. Yan. So, pareho lang po si 2 minus x at si negative x plus 2. Pareho lang po sila. Now, we can factor this further. Gawin po natin na dapat x minus 2 itong numerator. So, ano pong gagawin natin para maipattern din natin siya sa denominator at magiging x minus 2. So, mapapansin nyo po, kapag nilabas natin yung negative, finactor out natin yung negative 1, ang matitira po dun sa loob ay x minus 2. Tama po ba? So, i-check po natin ha. We have negative 1 times x, that will be negative x, right? So, negative x. So, negative 1 times negative 2, that will become positive 2. Napansin niyo po ba yun? So, with that, makikita natin na ang sagot po ngayon dito is the answer will become negative 1 na lang po. Bakit? Kasi makakancel yung x minus 2. Yan. So, na-cancel ang x minus 2 sa taas and sa ating denominator. At ang natirang sagot na lang ay negative 1.
At ayan po ang ating 9 examples para sa ating topic, which is simplifying rational expressions. Yan. So, pwede nyo pong ulit-ulitin na panoorin ang video na to at pwede rin kayong gumawa ng sarili nyong example para po ma-master nyo kung paano nga ba ginagamit or kung paano nga ba tayo nagsisimplify ng rational expressions. Okay, so itong dulo ang medyo tricky dahil kailangan nating i-rearrange ang given para makita natin na pwede rin pala siyang i-factor sa paraan na katulad nito. Ayan. So with that, maraming salamat po. Again, this is Sir Lupet na lagi nagsasabi na pwede mo tong i-share, pwede kang mag-subscribe, at pwede ka rin mag-comment at i-share mo ito sa mga kaklase mo na nangangailangan ng tulong kung paano mag-simplify ng rational expressions. And again, this is Sir Lupet na lagi nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon at please lang, wag na tayo ang maging problema. So maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you. Thank you.